6 ngayong gabi, sama-samang dumating sa headquarters ng Philippine Coast Guard ang 11 mangingisdang nakaligtas matapos banggain ang kanilang motherboat ng isang foreign vessel malapit sa Bajo de Masinloc noong Lunes. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu, hindi sinasadya ang nangyari. Accident po yan, wala namang nagkagusto. Siniguntahan naman ito ng isang survivor na si Johnny Manlolo. Mataas po siya na barko. Ang naaninag ko lang po, yung kulay pula po siya, sir. Pero malabo po. Nilinaw din ng PCG na walang kinalaman ng insidente sa nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. 180 nautical miles mula sa Agno, Pangasinan ang pinangyarihan ng banggaan at hindi sa Bajo de Masinloc. Base sa vessel traffic movement ng PCG, ang vessel of interest ay mula sa Marshall Islands at dumaong na sa Singapore kaninang 2:00 ng hapon. Nasa Port State Control ng Singapore ang mga opisyal ng PCG para sa investigasyon sa foreign vessel. Bago pumunta sa PCG, unang humarap sa alkalde ng Subic ang 11 survivor. Ipinaliwanag ng mga mangingisda na kaya sila nakaangkla sa lugar ay dahil andun ang kanilang mga payaw at maraming isdang nahuli doon. Daanan talaga ang lugar ng mga barko at malalaking bangka. Nakailaw naman sila at umaandar pa nga ang makina ng kanilang bangka. Si Mandy nagkasugat pa sa paa. Kwento niya, nang tumaob ang bangka, natrap na siya sa loob. Pero sinikap niyang makalabas para masagip pa sana ang iba niyang kasamahan. Sumisid ako ng malalim, sir. Tapos? Hanggang sa nakalabas ako, paglabas ko nga, wala na, dumudugo na lang yung tenga ko kasi sobrang lalim nga eh. Tapos paglabas ko, hinahanap ko yung kapitan namin. Kaming walang kain, walang tulog. Pero po, nakakuha namin yung kasama namin. Dahil sa nangyari, magsasampa ng kaso ang Subic LGU laban sa kumpanya ng crude oil tanker na Pacific Ana. Para sa kanila. And of course, syempre, para hindi na rin mangyari in the future, mag-iingat na yung mga barkong dumadaan dito sa atin. Nangako ang Subic LGU na tutulong sila para maiahon ang tumaob na bangka. So malinaw po na wala hong pang kinaugnayan ng China dito. Hindi pa sigurado kung sino ang kasi it's a private ship. At alam mo, isang bagay ang maganda dito kasi ito kasi ang napaka-importante ho dito. Yung sinasabi yung lugar na yan, daanan ho talaga yan ng mga ship. Eh ang problema, siguro hindi ko alam kung dahil nga medyo yung mga mangingisda natin gusto na rin makahanap ng mas magandang pangingisdaan, eh parang hindi ho sila nakita ng isang malaking barko. So inaalam pa kung sinong may kasalanan yan. Kaya maganda po yung panukala ni Senator Tolentino na parang busway pero na nasa dagat. Ano ibig sabihin ng busway na nasa dagat? Yung parang doon dadaan yung mga ship. Para malinaw na malinaw sa batas, etong lugar na ito, wag na yung dadaanan. Kasi daanan lang yan ng mga ship ng Pilipinas. Kaya maganda yung sinasabi niya. Pakinggan nyo itong interview niya sa DZRH. Ang ganda nung bitaw niya dito eh. Yung investigation ngayon tungkol dun sa kung ano talaga yung registry ng malaking barko, may nagsasabing registered sa ganitong bansa, may nagsasabing sa ganito, pero yung crew ay ganito. So, sa akin, hintayin ko muna yung ilalabas na official report ng Coast Guard dito. Pero ito yung nagpapatunay na yung lugar na yon ay parang talaga napakasalimuot na kahit sakop pa ng ating bansa, 85 nautical miles, papuntang Bajo de Masinloc, eh parang very unruly na walang kaayusan na highlight tuloy yung talagang pangangailangan natin na magkaroon ng archipelagic sea lane sa dadaan yung malalaking barko pag nasa jurisdiction ng Pilipinas. Alam niyo sa totoo lang kasi ang hirap din eh. Alam mo minsan kunwari lalo na pag nasa eroplano ka, 'di ba? Pag titingnan mo katulad kahapon, tuwan-tuwa ako, nakikita ko yung kasi 'di ba hindi ako masyadong nagigising sa umaga, pero pag nakita ko sa eroplano, malinaw kahapon, kita-kita mo yung dagat. Sabi ko nga, pansinin niyo ha, bakit ang eroplano meron silang sea landing na tinatawag kapag kami emergency? Bakit hindi, alam mo yun, parang, bakit hindi na lang parachute ang ilagay doon?
Hindi, natanong ko yan dati. Kasi sabi ko, di ba pagka, tingnan nyo yung mga stewardess namin na nagpapaliwanag. Tapos, hipan mo. Sabi ko, bakit ano? Ang tawag dito, bakit salbabida? Ba't hindi parachute na ibigay sa mga tao? Hindi, naisip nyo yun? Kasi nung bata ako, matanong na ako sa buhay ko. Dami kong tanong sa buhay ko noon. Pag sumasakay ng eroplano, bakit hindi parachute ang ibigay nyo? Kasi kung sakaling sasabog yung eroplano, di ba dapat parachute para lilipad na lang kami? Bakit sa tubig? Di ba naisip ko? Alam niyo kung bakit? Kasi sabi sa akin, sabi nung isa sa mga kakilala kong piloto, kasi most na dinadaanan pala ng eroplano at most na mas madami daw ang tubig kesa sa land. Nagigets na. Sabi ko, ganun ba? Kasi syempre tayo, nasa lupa tayo. Iniisip natin na mas marami ang lupa, di ba? Pero pagka titingnan mo daw yung buong Earth, mas marami ang tubig. At doon dumadaan ng eroplano. At malaki talaga ang tubig, ang karagatan. Kasi hindi naman natin nakikita yan eh. Nakikita na lang natin yan. Minsan-minsan na lang. Minsan, di ba, sa eroplano, taas-taas na, hindi mo na makikita yun, di ba? Pero mas marami daw ang tubig. Kaya nga, dito, nagkakaroon na tayo ng problema ngayon dahil syempre sa kalakalan, lahat gumaganon-ganon na. Kung saan-saan na syempre, marami nang dadaan niya. Kaya maganda yung panukala ni Senator Tolentino na magkaroon na ng sea lane. Tayo. Ibig sabihin nun, nagde-declare tayo na itong part na to, amin lang itong dadaanan ng aming mga barko. Huwag kayong dadaan dito kasi para hindi magulo. Parang kaayusan. Kaya nga alam mo, napakaganda ng may mga ganito tayong senador na makakapag sa atin, hindi lang yung basta atapang-atao, hindi atras. Di ba? Kasi minsan, okay din naman na may mga senador na ganon. Yung atapang-atao, pero minsan kailangan mo rin na atalino-atao. Si Senator Tolentino, yung atalino-atao, abogado, alam niya talaga na etong lugar na ito, medyo magulo dito, yung mga, parang walang traffic na, dati kasi siguro, nung unang panahon, bibihira lang ang barko, hindi sabihin, hindi naman ganun kadami dumadang barko, na siguro, dahil yung iba pa, lang, di ganun, sa dagat, di ganun, no? Hindi, ngayon kasi, talaga sobrang dami na, kaya kailangan ng ayusin, di ba? Kaya, buti na lang talaga at may Senator Tolentino tayo na maayos sana itong sea lane na sinasabi niya. Sana maayos ito.